Maaaring walang luxury si Coach Tim Cone ngayon to play super big dahil wala nga ang mga sentro nitong sina Kai Soto at Quinton Mellora-Brown na kahit papaano ay pupunan ni na Edu, Junmar at ng athletic big man na si Mike Phillips. Kaya si Tim Cone ay mukhang may niluluto para makamatch up at makipagsabayan sa Australia at New Zealand sa ibang posisyon. Saan yan? Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment to our video and hit also the notification bell button para laging updated sa ating mga videos. Halos isang linggo na nga lang mga brad ay FIBA window na naman. At for this window ay makakalaban uli ng gilas ang mga higante ng Oceania teams na New Zealand All Blacks sa July 3 at Australia sa July 6. At talagang literal higante ang height ng mga ito mga brad. Pero kung tutusin, hindi naman talaga nahuhuli ngayon ng gilas sa height. Yun nga lang ay wala ang mga sentro na sina Soto at QMB. Pero pupunan naman yan ng mga with decent height na sina Edu at Junmar Fajardo kasama ang bagong si Mike Phillips. Sa mga nakaraang games, maaaring nakakasabay na talaga ng height ang gilas sa mga bigs. Pero pagdating sa wings at guards ay madalas mas maliit pa din ang gilas kumpara sa mga Oceania team na ito. Na pangkaraniwan ang wings at 2 and 3 position ay mga around 6'5 to 6'7 na madalas ang height lang dyan ng gilas ay 6'3 to 6'4. At para makasabay, isa sa tinitingnang option ay ang ilagay sa shooting guard position si Kevin Kiambao kapalitan ni Dwight Ramos. Magandang ideya dahil nga si Kevin Kiambao ay 6'6 tapos si Dwight Ramos naman na resident shooting guard ng team ay 6'4. Nabanggit ito ni Cone bago sila lumipad sa Brisbane na plano niyang ilagay alternately sa 2 and 3 position si KQ na mukhang plano ni Cone na bigyan ng mas malaking minuto lalo na't wala sa lineup niya si Calvin Optana. Tingin ko 20 plus minutes a game niyang si KQ this window eh. Sabi nga ni Cone na dalawa lang daw magpapalitan sa 2 position which is si Dwight Ramos at si KQ. Si KQ ang magiging number 1 off the bench kapalit ni Dwight Ramos at 2 position at pwede din kapalit ni Brownlee at 3 position. Dahil daw dun, sabi ni Coach Tim ay pwede daw sila mag-go bigger. Imagine mga brad, point guard either kina Abarrientos, De Leano at Newsam. Tapos sa 2 ay si KQ at sa 3 ay si Brownlee. Tapos Edu and Junmar sa bigs. Pang European na rin yung height na yan mga brad, na hindi na po huli sa height ng New Zealand at Australia. Makakatapat kasi ni na KQ at Dwight sa wings dyan ay sina Mojave King at Terangi ng New Zealand na halos kapareho nila ng height. Habang sina Elijah Pepper at Taran Armstrong naman sa Australia na halos kapareho din nilang height. Mukhang mag-experiment nga ang magtatry ng different combination si Coach Tim this window. Bukod kasi kay Kiambao playing at shooting guard ay pwede niya ring ilagay sa 3 sina Carl Tamayo at Justin Baltasar na parehong may shooting sa 3 at quite agile din in their height. May mga experience na din ang mga to na maglaro sa wings during their Gilas Cadet days. Kaya kayang-kaya maglaro ng mga yan sa wings na siguradong magbibigay ng ceiling sa gilas. Tingin ko mga brad, magiging breakout window ni KQ to in terms of production. Mas maraming minuto din kasi ang makukuha niya ngayon. At ang isa pang tingin ko na makaka-breakout ngayong window ay si RJ Abarrientos na inaasahan din magiging number 1 point guard ng team. Ayun mga brad, anong masasabi nyo sa plano ni Coach Tim na palaki niya ang wings position ng gilas? At tingin nyo, magiging breakout window ni KQ ito ngayong window? I-komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless and see you on our next video.